nagpapasalamat po sa buhay ni Ma'am Ninya sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa araw na ito. So, purihin ang Panginoon. So, hindi na po ako mag-pray mamaya na lang kasi 10:32 na. So, ngayon po ay tuloy-tuloy na po tayo. So, ito pong pag-aaralan natin, maiksi lang, pero sa biyaya ng Panginoon at kalooban ng Panginoon ang siyang kikilos at gagawa ng mensahe sa araw na ito. So ngayon po ang pag-aaralan po natin, sabi po dito, Supreme King, ibig sabihin pinakamataas na hari. So hindi ito katulad nung kung makikita natin yung hari na tungkol sa yung si Paraon. Kaya po nung minsan nagsasabi siya na kung makikita natin yung inutusan ng Panginoon si Moises na kausapin si Haring Paraon. So kung ano ang buhay ni Paraon na alam naman po natin kung ano ang kanyang karakter. So ngayon po ang sabi po dito, ang pinaka-supreme king natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Dahil sabi nga dito, kataas-taasang hari. Sabi nga, pagdiwang ng lahat ng mga linikha. So tayo po yung tinutukoy dito, sabi dito sa verse 1, na pagdiwang sa lahat ng mga linikha, pumalakpak kayong may awit sa tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang haring dapat na igalang. Siya ang nagahari sa sangkatauhan. So, ibig sabihin, ang Diyos natin na siya lang ang pinaka-dakila. Sabi nga, pinaka-mataas. Walang ibang, sabi nga, yung dapat natin papurihan, walang iba kundi ang Panginoon. Dahil siya yung Diyos na dakila, kataas-taasang Diyos na makapangyarihan, tapos siya pa po yung sovereign. Kaya po makikita natin, siya po ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sabi nga sa Marcos 10:27, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Di ba po, ito pong mga salitang ito, sabi nga, ang nangyayari sa panahon ngayon na makikita natin na mga namamahala, katulad ng kaguluhan. Di ba po, marami pong kaguluhan ngayon. Katulad nung sa Iran at saka Israel, mabuti nga, medyo kalmado na dahil nag-chat sa akin yung taga Middle East. Sabi niya, salamat niya sa prayer kasi nga na yung gera kung saano nakalma. So sabi nga, posible sa bawat mga tao, pero sa Diyos walang imposible, sapagkat lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos dahil siya ang pinaka makapangyarihan. Siya dapat yung kilalanin ng bawat tao. Sabi nga, siya yung pinakadakila sa lahat, siya ang pinakamataas na ranggo. Kaya po, hindi katulad ng mayroon tayong mga pangulo ngayon, mayroon tayong mga namumuno sa barangay, at iba sa mga munisipal, lahat ng sulok ng mundong ito. Pero sabi nga, ang Diyos ang pinakadakila sa lahat, siya ang pinakamataas na ranggo. Sa lahat, wala nang iba. Siya lamang dahil siya ang pinakamausay na namumuno. Katulad din po natin sa bawat mga sumusunod sa Kanya. Tayo ay siya po yung kumikilos sa buhay natin kung paano tayo mamuhay sa mundong ito at kung paano tayo, sabi nga, kung paano tayo nagtitiwala sa Kanya. Dahil siya yung pinaka mausay na namamahala. So, yung mga mananampalataya o lingkod ng Panginoon, isa lang po yan sa mga ginagamit. Pero wala pong ibang pinakamausay dito na namumuno
walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya lang po ang dapat natin kilalanin. Kaya siya lamang ang dapat natin papurihan, sabi nga, dakilain, sabi nga, at siya lamang ang sambahin natin dahil wala pong ibang pinakamausay na namumuno sa mundong ito na hindi natin kaya, pero sa Diyos talagang kayang-kaya niyang gawin. Kaya po, napaka ano po, itong mensahe sa araw na ito. Dahil talagang kung kikilalanin natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, sabi nga dito sa dahil dito tandaan ninyo at huwag kalilimutan na ang nasa langit at nasa lupa walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Kaya po, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Minsan ang mga namumuno nagiging Diyos din natin, di ba po? Mas sabi nga, mas sumusunod pa tayo sa kanila kaysa sa pinaglilingkuran natin na siya ang pinakamataas at pinakamausay na namamahala. Walang iba kundi ang Diyos. Dahil ito po yung sabi nga, huwag natin kalilimutan na ang Diyos natin dito sabi nga, sa langit at sa lupa, na siya lamang ang dapat natin kilalanin, na siya ang pinakamataas, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano pa yung pagkakilala natin sa Panginoon? Siya ay great provider. Diba po, siya ay great healer. Lahat ng bagay kayang gawin ng ating Panginoon. Diba po, kaya nga, sabi nga, wala na tayong ibang hahanapin pa kundi sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat sa inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Walang ibang tinutukoy dito kundi ang ating Panginoon. Kaya tinawag siyang Supreme King. Supreme, sabi nga, Supreme for love for Jesus. Di ba po? Yun po ang makikita po natin. Kaya kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay na hindi natin kayang gawin. At bakit? Sabi nga, sa Panginoon, nagmumula ang kayamanan at karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Walang iba kundi ang Panginoon. Taglay niya ang kapangyarihan at kadakilaan. Siya ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga nilalang. Tayo po yun. Sabi nga, kung tayo po ay nagtitiwala ng lubos sa ating Panginoon na walang pag-aalinlangan, talagang tayo po ay, kahit mayroon tayong mga pinagdadaanan, katulad ng mga testimony, yung mga mayroong karamdaman. Tulad ko din po na ako po, sa totoo lang, hindi po talaga ako umiinom ng mga synthetic na gamot at tumataas ang BP. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil sa panalangin ng bawat isa, ngayon po ay nagiging normal po ang aking BP. Wala po akong iniinom ng mga synthetic at hindi po ako nagpapadoktor. So, yun po, sabi ko nga, ipinaubaya ko na sa Panginoon ang aking buhay. Sabi ko, bahala ka na nung mga nakaraang araw, nung hindi po ako nagpa-schedule kay Ma'am Annalyn. Talagang mayroon din pong matinding naramdaman din po ako, pero hindi po ako nagpa-doktor. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil sabi nga, siya ang pinakamakapangyarihan, siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na hindi natin kayang gawin, na kayang gawin ng Diyos. Kaya ito po yung makikita natin na napakabuti ng ating Panginoon. Hindi siya nagkukulang, minsan tayo po ang nagkukulang. Dahil sabi nga dito sa ating mga teksto, tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Namamahala tayo, sabi po dito sa verse 3. Kaya po, tayo po yung pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay ipangaral natin ang kanyang salita at ipakilala natin ang Diyos kung gaano siya
katapat at kung gaano siya, sabi nga, kung gaano siya kabuti at siya ang pinaka makapangyarihan na sa lahat. Yun po ang makikita natin dahil sabi nga, si Yahweh naghahari sa mga katan. Ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling sabi nga sa sariling kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Siya ang nagmamay-ari ng lahat, kaya wala po tayong magagawa. Kung gusto ng Panginoon na yanigin ang mundong ito, wala po tayong magagawa dahil nasa Panginoon ang desisyon. Dahil siya yung, sabi nga, siya yung pinaka mausay na mundong ito. Kaya po, wala pong ibang pinakamausay dito na namumuno o kaya mangaral ng salita ng Diyos kundi ang Panginoon lamang. Kaya po, na kung titingnan natin, kaya sabi nga sa Daniel 20, chapter 2, verse 20, ang sabi ni Daniel, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Kaya po, bakit si Daniel nag-success sa panalangin? Dahil siya ay nagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan magpakailanman. Walang ibang Diyos na makapangyarihan kundi ang ating Panginoon. So, yun po ang makikita po natin. Po, Pastor so, may bukas po na mic, pakisara po. Pamute po, Pastor Salamat Ami. po. Thank you po. So yun po ang makikita po natin. Dahil sabi nga, lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa ukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaring mag-utos sa kanya ni makakatutol sa kanyang ginagawa. Wala tayong authority, kundi ang mayroong authority dito na utusan tayo po yun, hindi ang Panginoon na uutusan natin. Kaya kung tayo po ay nananalangin, kailangan din natin malaman na hindi po natin pwedeng utusan ng Panginoon. Na minsan nananalangin tayo, Lord, gusto kong bigyan mo ako ng sasakyan. Lord, bigyan mo po ako ng magandang tahanan. So, hindi ganun ang panalangin. Napakalinaw po ang sinabi po dito na lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa ukbo ng langit, anumang naisin niya, walang maaring mag-utos sa kanya. At walang makakatutol sa kanyang ginagawa. Alam ng Diyos yan. Kung yanigin ang mundo, kung sabi nga, ang gira na yan sa Israel o sa Iran, ay lahat ng mundong ito, wala tayong magagawa. Kundi ang kailangan natin, lagi tayong mananalangin, Lord, kung ano ang kalooban mo, yun ang masusunod. Dahil huwag po natin sabihin na kaya utusan natin ang Panginoon. Tayo ang inuutusan ng Panginoon na tayo ay mag-share ng salita ng Diyos. Kundi minsan, gusto natin tayo ang mapapurihan, madakila, maluwalhati. Minsan gusto natin na tayo ang tinataas, hindi yung ating Panginoon na siya ang Supreme King. Di ba po? Kaya makikita natin sa salitang ito, kailangan malalaman natin sa ating mga sarili na huwag natin uutusan ng Panginoon. Tayo ay inuutusan ng Panginoon na ibahagi ang kanyang mga salita dahil sabi nga tayo ay kailangan sumunod sa kanya. Dahil siya yung mayroong authority na siya ang mausay, mamahala sa bawat isa sa atin, wala na pong iba. Mayroon din pong mga ginagamit na tao na namumuno, pero ang kailangan, ang Diyos pa rin, sabi nga, sa Diyos pa rin natin ibalik ang kapurihan at kadakilaan at kaluwalhatian, walang iba kundi ang ating Panginoon.
So, yun po ang makikita natin. Dahil sabi nga, kung gayon, bakit pa sinisisi ng mga tao ang Diyos sa tuwing mayroong mga pinagdadaanan? Minsan mayroon akong nababasa sa FB na nagpo-post, ang tao daw nakakaalala lang kung mayroon ng mga nangyayari, nakakaalala na may Diyos. Pero pag wala, hindi nakakaalala sa Diyos. Pero minsan, hindi nila maiwasan din na sisihin ang Diyos. Bakit nangyayari ito sa buhay ko minsan? Bakit nangyayari? Nagkakaroon ako ng, sabi nga, minsan mayroon akong mga na-encounter na, sabi nga, na tayong mga mananampalataya, bakit hindi tayo bigyan ng kasaganahan, kaginhawahan, na hindi tayo nahihirapan, na tayo ay mga mananampalataya, di ba po? Minsan malaking question din po natin yan, malaking question mark, bakit yung mga hindi mananampalataya, sila pa yung pinapayaman at sila pa yung matataas yung mga tungkulin, samantala tayong mga mananampalataya minsan ay sabi nga, minsan nahihirapan pa, nagkakaroon pa ng kakulangan. Diba po? Pero kung titingnan natin, ang Diyos ay great provider, great powerful, great master, great creator, great sovereign, great healer. Bakit nangangamba tayo? At sabi nga, baka mayroon tayong mga bagay na hindi natin pinagsisisihan o mga bagay na hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi nga, walang makakasalungat sa kaloob ng Diyos. Di ba po? Walang makakasalungat. Bakit? Dahil walang makakatutol, sabi nga, walang makakasupling sa kagustuhan ng Panginoon dahil tayo ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. So, yun po ang makikita po natin. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga, siya pa yung divine protector. Di ba po? Siya yung gawin nating banal na tagapagtanggol. Di ba po? At sabi nga, ang Diyos natin ay siya yung nagmamahal sa bawat mga mananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos dahil tayo ay mga anak niya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero sabi nga, God's people, ano ang sinasabi po dito sa 3 hanggang 7? Makikita natin tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Namamahala tayo. Siya ang pumili sa ating tahanan, ang lupaing minana ng mga hinirang. Tayo po yun, mga kapatid. Tayo yung tinutukoy dito. Tayo yung mamamahala. Yung tayo yung inutusan ng Panginoon na makapag-share ng salita ng Diyos dito sa mundong ito. Dahil tayo ay pinili, hinirang ng Panginoon. Dahil sabi nga, lumuklok sa trono si Yahweh na sa ating Diyos, sigawan at trompeta ang siyang tumutugtog. Di ba po, maghalak tayo. Magpuri tayo sa Diyos. Minsan pag every Sunday, di ba po, ibigay natin yung the best na pagpupuri. Minsan, yung mga sumasayaw na sabi nga, bis na sayawan ang Panginoon, gawin natin sumayaw tayo sa galak at sa kapurihan at kabutihan ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, purihin ang Diyos, siya ay awitan, ang hari, siya ay papurihan ang Diyos, siyang hari sa lahat, siyang hari ng lahat ng bansa. Awitat, purihin ng mga linikha. Tayo po yon. Minsan, hindi na po napupuri, na ano yung ating Panginoon, hindi na ano po yun, napapurihan. Diba po, kundi minsan
pinapapurihan yung mga taong sikat, di ba? Yung sikat o yung mga matataas na ranggo. Pero ang sabi po dito, walang ibang mataas na ranggo, walang iba kundi ang ating Panginoon dahil siya lang ang Supreme King. Di ba po? Supreme for love for Jesus. Di ba po? Yun po. Minsan yun dapat ang papurihan natin. Di ba po? Yung, minsan sa totoo lang kung minsan mayroong nagpupuri sa akin, sabi ko, praise the Lord, sa Diyos lang ang papuri. Yun po ang lagi kong sinasabi. Ayaw kong purihin ako dahil sabi ko, ang Diyos lang ang dapat papurihan. Sabi ko, sinisikap ko na maging hanggang sa katagalan, anumang mangyari sa katagalan, ang gusto kong katangian ay manatiling humble. Yun po ang nais ko. Dahil sabi ko nga, kung ano ang Panginoon ay talagang yun ang nais natin. Siya lamang ang dapat natin purihin. Siya lamang ang dapat natin dakilain. Siya lamang ang dapat natin tagapagtanggol. Sabi nga, kanlungan at at sandigan sa lahat ng bagay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Dahil sabi nga, sa lahat ng bansa, namamahala tayo, siya ang pumili sa ating lahat. Hindi tayo ang pumili sa kanya. Tayo ang pinili ng ating Panginoon, kundi hindi tayo ang pumili sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya dito po, siya ang pumili sa atin. Kaya kailangan tayong sumunod sa kanyang kalooban. Di ba po? Dahil siya po ang pinaka makapangyarihan at pinakamataas na ranggo, at siya lamang ang dapat natin sambahin. Wala nang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya makikita natin ang mga salitang ito. Dahil sabi nga, kayo ay bansang itinalaga. Sabi dito sa Deuteronomy 14:2. Sabi po dito, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Di ba po? Sarili. Kaya minsan ang mga tao ang titigas ng ulo. Kaya minsan marami pa rin ang mga hindi nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang mga nangyayari sa bansang ito, yan po ay kalooban ng Diyos para ma-realize ng mga tao, yung mga swail na hindi sumusunod at kumikilala sa Kanya. Kaya po, marami pa rin taong hindi kumikilala sa Kanya sa panahon ngayon. Kaya ito po yun. Kaya sabi nga, tayo po ay sumunod. Tayo po ay ipakilala natin kung gaano katapat at kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. At bakit? Pag ipinakilala natin ang Panginoon na siya, sabi nga, siya yung nag-guide, siya yung nagpo-protekta, siya yung nagpapatnubay sa bawat isa sa atin, at tayo po ay, tayo po ay mapayapa dahil sa ating Panginoon. Sabi nga, hindi kayo pababayaan ni Yahweh, hindi kayo sapagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Diba po, sabi po dito sa 1 Samuel 12:22, tayo po ay pinili ng Panginoon at hindi tayo pababayaan. Bakit sa tuwing mayroon tayong mga kahinaan sa buhay, mayroon tayong mga trial sa buhay, mayroon tayong mga sakit sa buhay, bakit tayo nangangamba? Diba po, bakit tayo natatakot? Sa tuwing nararamdaman natin yan, sabi ng Panginoon, ang kanyang mga pangako, dahil tayo ay pinili bilang kanyang bayan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. 100% po yan. Tayo minsan, kung mayroon tayong mga nararamdaman sa buhay, sabi nga, yung mayroon man tayong karanasan sa buhay, isa lang po yan sa dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. O baka naman mayroon tayong mga hindi nasusunod
sa kanyang kalooban, o baka naman tayo lang ang gumagawa ng mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos. Di ba po? Minsan tanungin natin ang ating mga sarili. Ako minsan, sa totoo lang, minsan pag mayroon po akong mga nararamdaman sa buhay, tinatanong ko ang Panginoon kung ano yung mga bagay na ginagawa ko na hindi ayon sa Kanya. Yun po ang minsan panalangin ko. Sabi ko, Lord, ano man yung mga pagkakamali ko, iparealize mo sa akin at patawarin niyo po ako, Panginoon. Yun po ang lagi ko. Kaya minsan, tanungin natin ang ating mga sarili. Dahil ang Diyos po, hindi po yan nagpapabaya. Siya ay makapangyarihan. Siya ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Tunay po na ang Diyos natin ay napakadakila at kataas-taasan, na siya yung nagmamahal sa atin, na hindi kayang pantayan ng sino mang minamahal natin. Di ba po? Minsan sa pagminahal natin, yung mga mahal natin sa buhay ng the best na pagmamahal, na yung hindi the best para sa Panginoon, aywan ko lang mga kapatid. Pero sa totoo lang, ang kailangan natin, sabi nga ang pamilya, pangalawa lang natin yan sa buhay. Yung mga mahal natin sa buhay, pangalawa lang po yan. Ang pinaka-first na mahalin natin at sundin natin, walang iba kundi ang Panginoon. Aywan ko lang kung hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Dahil sabi nga, yun po ang sabi nga, ang Panginoon ay taglay niya ang kapangyarihan. Diya po yung kasunduan, yung pakipagkasundo natin. Diya po yung lahat ng bagay ay nasa Kanya. Yung karunungan natin, yung kalakasan natin, sabi nga yung wisdom, divine wisdom, knowledge natin ay nagmumula po yan sa Panginoon. Na hindi natin kayang gawin, pero sa Panginoon kayang-kaya niya gawin yan. Di ba po? Kaya sabi nga, tayo po ay magtiwala lang sa Panginoon, dahil sabi nga, ito po ay naglalarawan ng kasigasigan. At sabi nga, ang batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Ano ang batas na isinulat ng Panginoon dito sa ating mga puso na dapat natin sundin? Na hindi tayo makakasalungat sa kalooban ng Diyos, kundi ang salita niya na iniwan niya. Dahil ito yung batas na susundin natin para tayo ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil siya lamang ang mataas. Dahil sabi po dito sa verse 8 hanggang 9, maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa trunong banal at dakila sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata sa lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos nakataas-taasan. Ano ang sandata po natin? Di ba po yung kung babasahin natin yung helmet ng kaligtasan sa Efeso 6, di ba po sandata? Ang salita ng Diyos at ang panalangin. Di ba po yung, ito po yung mga gagamitin natin sa mga kaaway. Dahil sabi nga, ito ay batas na dapat natin sundin ang mga nakasulat sa salitang ito. Sundin natin ang kalooban ng Diyos at hindi tayo sumuway sa kanyang kalooban. Dahil sabi po dito sa Hebreo chapter 8 verse 10, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Kaya po napakalinaw ang sinabi dito sa Hebreo 8
atin. Kaya po napakalinaw po ang sinabi. Kaya sumunod po tayo mga kapatid, ano man mangyari, mayroon man tayong mga nararamdaman, sumunod tayo dahil sabi nga, ngunit kayo ang isang lahing pinili. Mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos na siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Kaya po, napakasarap po pakinggan. Tayo po yun. Kaya ipahayag natin ang kabutihan at katapatan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya lamang po. Kaya dahil sabi po dito, narinig ko. Sabi po dito sa pahayag 21:3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Sabi dito, maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ang makakapiling nila sa lahat, makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Yan po ang conclusion po natin sa Revelation 21:3. Kung tayo ay makakasunod sa kalooban ng Diyos, na hindi tayo makakasalungat sa kanyang kalooban, makakapiling tayo ng Panginoon. Kung saan naninirahan ng Diyos, doon tayo maninirahan. Kaya wag po tayong magsawa na ang Diyos natin ay papurihan, luwalhatiin, dakilain, sambahin. Siya lamang po ay tayo po ay makakasama niya at makakapiling tayong lahat. Purihin ang salitang ito, tayo po ay pagpalain, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, glorify your name, hallelujah, Jesus, hallelujah, worship you, Lord. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, tinutuwid mo po ang bawat isa sa amin, maging ang iyong lingkod, Panginoon. Anumang mga bagay na hindi namin napi-perfect, Panginoon, na makasunod sa kalooban mo, Panginoon, ipa-realize mo sa bawat puso, isip ng bawat isa sa amin para unti-unti naming sisikapin, Panginoon, na masunod namin ang kalooban mo at makapagpahayag kami ng mga salita mo, Panginoon, dahil ikaw lang, Panginoon, ang aming Supreme King, Supreme for love for Jesus, Panginoon, hallelujah. Maging ikaw lang, Panginoon, ang itataas namin, itatanyag namin, dahil hindi namin kayang pantayan ang kapangyarihan mo at kabutihan mo, katapatan mo, kadakilaan mo sa mundong ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Maging, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord, sa mga oras na ito, Lord, ikaw na, Panginoon, ang siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan magmula ngayon, Panginoon. Italaga mo po, Panginoon, ang bawat isa. Maging, Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon, ano man ang mga pinagkakitaan ng bawat isa, Panginoon, lubos namin pinagkakatiwala. Maging, Panginoon, ang siyang kalooban mo, ang siyang mangyari, Panginoon, na pagpapalain mo po ang bawat isa. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Sa iyo lamang, Panginoon, ang kapurihan, kadakilaan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maging, Lord, silyuhan mo po kami, Panginoon, ng banal mong dugo para walang makasalanta sa bawat pamilya na narito, Panginoon. Hindi ko man isa-isa mabanggit ang kanilang mga pangalan, subalit, Lord, walang maililingid, walang maitatago. Alam mo ang lahat ng bagay. Pinagkakatiwala ko po, Panginoon, ang mga narito sa loob ng platform na ito. Purihin ka, luwalhatiin ka, sa lamang ang papuri, pasasalamat, sa lamang sa tanging pangalan po ni Jesus, in the mighty name of Jesus, hallelujah, in Jesus' name, amen. So back to Ma'am Andrea, God bless us all po, salamat po sa bawat isa.